God's morning po, mga kapatid. Sandali Wala po ang yun, malinaw na. God's morning, mga kapatid. Again, today is Wednesday. Tama ba? Yeah. July 30. July 30 na po. At ngayon po ay muli sa ating daily devotion. Ngayon naman po tayo ay dadako sa talata mula po sa James 4 verse 17. Tayo po ay pamagatan po natin itong unlived truths, no? The cause of spiritual inertia. At ngayon po sa ating pagpapatuloy ay tayo po ay muli sasamahan ng aking may bahay, aking wife, no? At para tayo ay samahan upang basahin ang talatang ito at pangunahan po tayo sa pananalangin. Okay? God's morning, mga kapatid. Tayo po ay babasa sa Santiago o James 4 verse 17. Ang nakakaalam na dapat niyang gawin ang mabuti, ngunit hindi iyon ginagawa ay nagkakasala. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa paggabay, proteksyon, at pag-guide na ibibigay mo sa amin ngayong maghapon sa bawat isa. Ganun din, Panginoon, samahan po kami sa aming mga kanya-kanya gagawin ngayong maghapon, sa aming mga kanya-kanyang trabaho, sa eskwelahan, at kung ano man po ang gagawin namin, Panginoon. Pangunahan mo po kami, pangunahan mo po ang aming pag-iisip, aming salita, ang aming puso, Panginoon. Nang sa ganon, ikaw ang makita, hindi ang mga kilos namin. At ikaw ang maghari sa buhay namin. Maraming salamat po at sa aming mapag-aaralan ngayon, Panginoon, na patuloy mo ibinibigay sa amin o inire-reveal sa amin ang mga katotohanan ng iyong mga salita na dapat naming lakaran. Maraming salamat po sa knowledge at wisdom na ipagkakaloob mo sa amin. At ang mga nakakarinig po ng iyong mga salita na naghihirap sa kanilang karamdaman sa katawan, sa kanilang kalooban, Panginoon, at kung ano man mabigat na kanilang pinagdadaanan, alam po namin na ikaw po magpapagaling sa bawat isa sa kanila, magko-comfort sa bawat isa, Panginoon. At alam po namin na yakap-yakap mo kami sa iyong nayakap-yakap mo kami, Panginoon. Maraming salamat po. At ang lahat po ng ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. No, isang napakagandang pag-aralan natin. Ano, mga bayan, pagka tayo ba ay nakakita ng mali, no? Ay ano kayang uri ng Kristiyano tayo? Ano? Kaya nga po doon sa ating basahin ko lang ho doon sa English, ano, sabi doon, so any person, no, kahit sino daw, who knows what is right to do but does not do it, to him it is a sin. No, parang napaka ano kaya yon, no, sa dami nun pag nakaalam natin na nakikita, no. At dito po sa talatang ito sa James 4:17 ay isinulat po ni Apostol Santiago na para po sa mga unang Kristiyano, no, do sa particular po ito do sa mga Hudyo, no, na unang kauna-unahang mga naging Kristiyano. Ano, ang sulat po na ito ay sabi nga itinaguyod upang bigyang diin ang kahalagahan ng pagsasabuhay ng pananampalataya na hindi lamang na nakasalalay sa kaalaman, no, kundi no, sa pati na rin po sa gawa. Ano po, sabi nga isinulat ito ang aklat nito noong 40 to 60 AD, ano, sa panahon na kung saan ang mga Kristiyano ay nahaharap sa iba't ibang pagsubok, kabilang ang sabi nga yung mga pag-uusig at hidwaan sa loob ng komunidad, ano ho. At ang
Sabi nga po, ang mambabasa ay maaaring nahihirapan sa pag-angkop ng kanilang pananampalataya doon sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ano ho? Kaya't binigyan diin ni Apostol Santiago o James, no ho, ang mga praktikal na aspeto ng pagiging Kristiyano. No ho, sa talatang ito, sinabi po ni James na Apostol James na ang sino man, no ho, ang sino man nakaalam kung ano ang tama, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Ano ho? Ang mensahe ay nagpapakita po na ang pananampalataya ay hindi sapat na nakabatay lamang sa kaalaman. Ano ho? Alam mo nga, pero hindi mo naman ginagawa. Parang ganon. Ano ho? Sabi nga, parang kaya nga po, sa mensaheng ito ay idinidiin dito na dapat po na isabuhay ang mga pag-aaral natin, no, sa pamamagitan po ng ating pag-aksyon. Paano nga ba natin nilalakaran yung ating mga natututunan? At ang spiritual inertia na sinasabi rito o yung sabi nga po ay kawalan ng paggilos o kawalan ng pagsasagawa ng mga spiritual na bagay ay naging sanhi ng pagkakamali o maaring pagkakasala ng mga Kristiyano. Bakit nga ba tayo nagkakamali? Ba't nga ba tayo nagkakasala? Kasi nga po, yung kakulangan ng paggawa natin sa salita ng Panginoon Diyos. Na kung saan, hindi na nila naisasagawa ang mga bagay na alam nilang tama. Parang alam nating tama, di dapat gawin, pero ginagawa pa rin natin. Kaya nga po, dito sa talatang ito, ay nagbibigay diin sa responsibilidad ng natin bilang isang mananampalataya o tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo o tayong mga Kristiyano na kumilos batay sa ating kaalaman at pananampalataya. Hanggang sa ay kung nalaman na natin yung katotohanan kasi nga minsan sa buhay natin kasi nga po sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon Diyos, doon lamang natin nalalaman bakit kaya ganito sinasabi ng Panginoon. Bakit taliwas ito sa aking ginagawa? Bakit kaya ganon? Ano ho? Ay nga po doon, kung tayo ay gumagawa ng mga bagay nito, ang sabi po doon sa talata, tayo po ay nagkakasala. Kaya nga po dito sa ating pinag-uusapan ngayon o sa ating pinag-aaralan ngayon, sa ating devotion ngayon, James 4:17, ay isang panawagan sa pagkilos at pagsasagawa ng mabuti na nag-uudyok sa bawat mambabasa na huwag maging passive sa kanilang pananampalataya kundi maging active na tagasunod ng ating Panginoon Kristo. Meaning to say, pag dumating na sa iyo yung katotohanan, sabi nga, yun yung conviction ng Holy Spirit, yung para bang pagka napag-aralan natin o nabasa natin yung salita ng Panginoon Diyos, yung tila ba nangungusap siya sa iyo, bakit kaya ganito sinasabi ng Biblia? No? At nangangailangan ito ng pagkilos. Ibig sabihin po niyan, yun po yun, yung katotohanan na yun. Sabi nga ng John 8:32, di ba? Know the truth and the truth will set you free. At tayo bilang isang mga Kristiyano ay tungayan lang natin ang ilang mga prinsipyo. Paano nga ba nagkakamali ang mga Kristiyano? Paano ba tayo nagkakamali sa panahon natin ngayon? Yung pong sa una, ito yung kawalan po ng o yung sabihin po natin na meron tayong kaalaman at pero walang gawa. Sabihin, nalalaman natin yung tama pero hindi naman natin ginagawa o hindi naman natin isinasabuhay. Marami pong mga Kristiyano ngayon ang may sapat na kaalaman tungkol sa mga prinsipyo ng kanilang pananampalataya. Alam nila kung ano ang tama at mali, ngunit madalas silang hindi kumikilos ayon sa kanilang kaalaman. Minsan, nagiging scapegoat pa natin ay ang grasya ng Diyos ay sapat para hugasan ang aking kasalanan ito. Totoo naman. Pero tandaan natin, sa bawat pananampalataya natin, merong pagkilos. Kaya nga lagi din tinatanong, ano yung ginagawa mo para maitama
ang mga bagay na yan. Maaring hindi yan overnight natatapos doon. Maaring yan sa buhay natin ay pinoproseso pa rin ng Panginoon. At marami yan, iba-ibang klase at dimension. At hindi na natin tutungkuyan at isa-isa yung mga bagay na yan. Halimbawa na lang, bigay na lang tayo. Halimbawa, alam nila na dapat silang magpatawad. Ngunit, pinipili pa rin nilang magalit o magtanim ng sama ng loob sa mga taong sabihin natin ay dumaan sa buhay nila. At sabi nga ay sa ikalawa, ano pa nga ba? Pagkakaroon po ng sabi nga yung parang complacent life, o yung sabi nga yung komportable ka na sa buhay mo. Pag nagiging complacent na tayo, at dito sa modernong panahon natin ngayon, sa ating kasalukuyang panahon, marami sa atin ang nagiging komportable sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano. Hindi rin naman masama, pero pagka naging complacent ka na, yung sabihin natin, parang wala ka ng pake, basta maganda yung buhay mo, maayos yung buhay mo, hindi mo na pinakikialaman yung nasa paligid mo, kasi alam mong mali, ay mahirap din. Kaya nga po, ay sabi nga sa atin ng paalala dito sa atin sa James 4:17, kung alam mo yung tama, at hindi mo ginawa, nagkakasala ka. Ang pagiging complacent po natin, yung sabihin natin, komportable, ay nagiging hadlang sa atin sa pagkilos. Madalas na nagiging dahilan ito upang hindi tayo makagawa ng mga hakbang na kinakailangan natin upang maipakita ang ating pananampalataya sa ating mga pagkilos o sa gawa. Kaya nga po, yan po ang ating tingnan. At sa complacency ba natin, nagagawa ba natin yung tungkulin natin bilang isang mga Kristiyano? Tayo ba ay patuloy na nananahan sa kanyang salita, sa kanyang presensya, o sabihin natin yung mga gawain sa ating mga churches, sa ating mga kinabibilang mga iglesia? Tayo ba ay tayo ba ay nakikibahagi sa ating pananambahan? At sabi nga po, yan ay napakahalaga po. At sabi nga, ang pagiging komportable, mga kapatid, ay nagiging hadlang sa ating pagkilos. Madalas nagiging dahilan ito upang hindi tayo makagawa ng mga hakbang na kinakailangan upang maipakita natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga gawa. Katlo, yung pag-ayon o pagsunod sa mundo. For example, ay ang pamahalaan natin ay talamak na ang korupsyon. Kaya sabi nung sona ng ating Pangulo, di ba? Mahiya naman kayo. That's applicable to all, Sabi nga, hindi lang siguro sa mga politiko natin, Tayo rin sumunod. Kasi bakit? Nagro-road widening, ginagawa nating parking yung road widening, ibig sabihin na daanan. Marami rin kinakailangan panawagan po yan sa atin, sa ating mga tao, na alam natin kung ano yung dapat natin gawin, ano yung tama, gawin po natin yung tama. At wag po tayo makiayon sa mundo na lang na ito. For example, makita nga natin, kaya po natin na nasabi ito, kasi nga po, pag nakita natin ay bakit siya, lagi nating meron tayong bakit siya nakipark doon? Bakit siya? Di ba? Parang gano'n, nagiging scapegoat na natin ng mga bagay. Imbis na isipin natin na ano nga ba yung tama? Kaya nga po yung pagsunod sa mundo, ang kalimitan, nagiging kasalanan din natin. Ang impluwensya ng mundo ay nagiging dahilan ng maling gawi. Ang mga bawat Kristiyano po ay maaaring mahulog sa mga ugali o pananaw ng lipunan na taliwas sa bawat pananampalataya. Halimbawa, maaaring makisabay sa mga pamantayan ng mundo, sabihin, ito yung ginagawa ng tao. Kailangan, kaysa sundin natin, ano nga ba yung prinsipyo ng Biblia? Ano nga ba sinasabi ng Biblia? Naaayon pa ba ito sa aking pagkilos? Na ipapakita ko ba si Kristo sa aking ginagawa? Kaya nga po dito sa mensahe natin sa James 4:17 ay nagsisilbing panawagan. Again, ulitin po natin. It's a call to action, na suriin natin ang ating buhay.
Ano ho? At sa bawat hakbang na ating gagawin ay ngayon atin pong bigyan ng ang ilang hakbang na ito upang masunod natin ang sinasabi ng ating talata. Una, yung pagsusuri po natin sa ating sarili. Suriin po muna natin yung ating sarili. Mahalaga na natin na ating suriin. Una po yung ating puso at isip. Ano ba yung laman ng isipan at puso natin? Diba sabi nga ng ating pag-aaral na andito ngayon tayo sa spiritual warfare at ang ating labanan ay sa isip at puso. Ano nga ba yung laman ng isipan natin at puso natin? At mahalaga po na suriin natin yan. Why? Kasi kung sa isip pa lang natin, mapapatay na natin yung maling gawin na yan. And then, we are victorious. Mamumuhay po tayo in victorious life. No? Ang mga bagay na alam nating tama, ngunit hindi natin ginagawa. Dapat po tayong maging tapat sa ating sarili at aminin natin ating mga pagkukulang. Sabi nga po sa atin ng 2 Corinthians 13 verse 5, Subukin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili, hindi ba ninyo nalalaman na sa inyo si Hesukristo? Maliban lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Amen. Pinapakita ron, kung bigo ka siguro sa pagsubok, yan. Isabihin, hindi mo kayang paglabanan yung mga pagsubok na yan. O ayaw mo. Sabi nga, actually, ang labanan ay nasa sarili na natin. It's about our choice. Hindi na yan patungkol doon sa kinakailangan pa nating, sabi ay, gawin umakyat sa bundok, tumalon. Hindi na ho ganun eh. No? It's about our decision. No? Our power to choose. No? Kapangyarihan natin upang piliin ang tama, piliin ang katotohanan, piliin at sundin si Kristo. At sa talatang ito po na ating binasa ay hinihipok po tayo ni Apostol Pablo na suriin ang ating mga sarili at ating pananampalataya. Mahalaga po ang pagsusuri sa ating sarili upang malaman po natin kung tunay tayong nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang pagkakaroon po ng regular na pagsusuri ay makatutulong sa atin na makita ang ating mga kahinaan at mas mapalalim ang ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga kung makikita natin, i-meditate lang natin yung nangyari sa atin maghapon pag tayo ay matutulog na o yung mga nangyari sa atin. Ano nga ba yung mga mali kong nagawa? Parang hindi na dapat yata ito. Parang hindi ito nakalulugod sa aking Panginoon. At sinabi nga rin po sa atin ng salmista doon sa talata po ng Psalm 139 verse 23 hanggang 24. O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip, subukin mo ako ngayon kung iyong nais. Kung ano ang aking nais. 24. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Amen. Dito yung salmista ay talagang nandun yung pag-amin niya. Lord, suriin mo yung aking puso at isip. Kakita natin dito yung sabi nga ay yung quiet time niya na ibinibigay niya. Lord, ano nga ba yung aking nagawang ito? Paano ko ba ito ano nga ba yung nasa isip at puso ko? Suriin mo ako, Panginoon. Nagpapasuri siya. Kaya nga po dito ang salmista ay humihiling sa Diyos na suriin ang kanyang puso at isipan. Ang pagsuri po sa sarili ay hindi lamang tungkol sa ating mga aksyon, kundi pati na rin po sa ating mga motibo at iniisip. Kaya nga po pagka tayo ay may mga plano, Lord, ano nga ba ito? Paano nga ba ito? Ito ba ay makalulugod sa iyo o hindi? Ang paghingi po natin ng tulong sa Diyos sa proseso ng pagsusuri ay nagpapakita po ng ating pagnanais na maging mas mabuting tao at mas malapit sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po sabi rin sa atin ng Galatians 6 verse 4.
Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Magalak siya kung mabuti ang kanyang ginagawa. Huwag na niyang ihambing pa ang gawa sa iba. Amen. No, sabi nga ay dito po ay pinakikita sa atin ng talata na iwasan po natin yung paghahambing. At dito po sa talatang ito ay nagtutuon at nagtuturo sa atin na dapat tayong maging responsable sa ating mga kilos at hindi lamang tumingin sa iba. Kaya po, huwag natin ikumpara ang sarili natin o yung ginagawa ng kapwa natin. Lagi natin i-compare. Ano kaya ang sinasabi sa akin ng Panginoon Kristo sa sitwasyong ito? Dahil ang pagsusuri po sa sarili ay nagbibigay daan sa atin upang makita natin ang ating tagumpay at mga pagkukulang. At ito po ay nag-uudyok sa atin na maging mas mabuti at hindi, sabi nga ay, maging hambog sa ating nagawa o sa mga nagawa rin ng iba. Kaya nga po mga kapatid, napakahalaga po ang pagsusuri na yan. Sa ang ating Panginoon Kristo ay tinuturuan din po tayo sa bagay na yan. Sabi nga sa atin ng Matthew 7 verse 3 and 5. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mga mata? 4. Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't alisin mo ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? 5. Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Very popular yan, sa atin, Sabi nga, bago mo linisin ang muta ng iyong kapwa, alisin mo muna ang muta sa iyong mata. O yung sabi nga dyan, troso, Sabihin, mas malaki pa pala yung nasa harapan mo. Pero ang pinapansin mo lang ay yung mga maliliit na bagay para mapagtakpan. At sabi nga, sa talatang ito, tinuturo sa atin na ating Panginoong Hesus ang kahalagahan ng pagsusuri na ito. Ang pagsusuri sa sariling pagkakamali. Bago tayo magbigay ng puna sa iba, ang pagkakaroon po ng kamalayan sa ating sariling mga kahinaan at ay napakahalaga po upang maging sabi nga ay makatarungan at maunawaan po natin na ang ating sitwasyon. Sabi nga, ito ay isang paalala na hindi tayo dapat maging mapagmataas at mapaghusga sa iba habang may mga pagkukulang din naman po tayo. Hindi ibig sabihin ng pababayaan na lang natin. Ibig sabihin, tingnan din muna natin. Suriin muna natin. Yan po yung una na ating gawin. Hindi, sabi nga rin sa atin ng 1 John, chapter 1, verse 8 and 9. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. 9. Subalit kung pinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Yan po yung sinasabing pagsusuri. Sabi nga, isuko natin sa ating Panginoon. At dito po sa ating pag-aaral na ito, ang pagsusuri po ay sa sarili ay nagbibigay po ng pagkakataon upang aminin natin ang ating mga pagkakamali. At sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating mga pagkukulang, makakatanggap po tayo ng kapatawaran, ng paglilinis na mula sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga, magiging tama ang ating pagtugon. At nabanggit na rin naman natin yan. Gawin na nating ikalawang puntos natin. Na dapat nating gawin. Pagtugon. Tumugon po tayo sa panawagan sa atin ng Panginoon Diyos. Kung ating nasuri na yung ating sarili, pilitin naman nating tumugon. Ano kaya yung pinagagawa sa atin ng Panginoon? Kung alam natin kung ano ang tama,
kailangan tayong kumilos, no? Kaya nga po, isang analogy po natin 'yan, yung pagpapalaki sa bata, 'di ba? Kung ano yung nakikita at pagkilos natin nakikita sa atin, no? Yun yung ginagaya ng bata, no? Ang unang tinitingnan po ng bata lalo na doon sa mga as in na mga bata pa talaga ano ho, ay ang tinitingnan niyan yung father at mother image eh. At yan po ang napakahalaga ano ho, lalo na sa mga maliliit dahil kung ano yung nakikita sa magulang, yun din yung magiging attitude at pagkilos ng mga bata ano ho. At kung nakikita yan sa atin, makikita natin na yung impluwensya niyan. At kung tayo sa ating pagtugon natin sa ating panawagan ng Panginoon Diyos, ano ho, diyan natin nakikita bakit yung mga bata ano, last Sunday nga ano, testimony ng isa nating kapatid no, isang tatay natin si Brother Friends no. Biglang sumigaw yung 3 years old ba si Ellie no? 3 years old no. Sumigaw siya ng amen no. Sabi nga hindi ho tinuruan yon no. Bakit? Kasi nga nakikita eh. Pagka nasanay nakikita, kahit nakakala natin naglilikot lang yan dyan pero nakikinig po. Ganun ang mga bata eh. They are observer lalo na doon sa kanilang mga magulang. Ano kung paano sila palakihin ng kanilang magulang at nakikita yon no. Kaya nga po nakakatuwa na isipin ano ho, na pagka po yung ating mga anak ay sinasama natin, sama-sama tayong nananalangin, nagsisimba, ano ho, ay napakalaking bagay po noon dahil yun ay isa sa mga pagtugon sa tawag. No, sinasabi nga rin sa atin nating Panginoon, no, tayo bilang mga katatayan, tayong leader no, ng ating pamilya na upang mailapit natin sa ating Panginoon. At katulad ng pagtugon na ito na sinasabi sa atin, ay sabi nga, ay hindi sapat lang na magkaroon tayo ng kaalaman. Dapat din po nating tayong magpatuloy no, sa paggawa ng mabuti. Ano, halimbawa, kung tayo po ay tinawag na tulungan ang mga nangangailangan, dapat po tayong kumilos at hindi lamang mag-isip. Ano ho? Kaya nga po napakahalaga po noon. Ikatlo, no, pananalangin at pagsusuri sa banal na sa kasulatan. Sabi nga, ang Biblia ang ating tinutukoy dito. Ano ho, na ang regular po natin na pananalangin at pag-aaral ng Biblia ay makatutulong po sa atin na maging mas sensitibo tayo sa mga tawag po ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. At sa pamamagitan po ng mga ito, mas madali po nating makilala ang mga bagay na dapat po nating gawin. Ikaapat at ikahuli, no, ito po yung pagbuo po natin sa komunidad. Tayo po ay bahagi ng isang komunidad. Bawat isa sa atin ay bahagi ng isang komunidad. At maging bahagi po tayo ng komunidad na ito. Ibig sabihin, maging bahagi po tayo ng solusyon, hindi ng problema. No? At ang pagbuo natin sa komunidad na tayo ay isa nakikibahagi sa solusyon, hindi lang inaasa natin kay chairman o sa anong pununo natin. Kumikilos din tayo ayon sa atin. No? Sabi nga po, ang pakikipag-ugnayan natin sa ibang tao, kahit sa ating mga mananampalataya, ay makatutulong po sa atin na maging accountable. At sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng mga kasama natin sa pananampalataya, mas madali tayong may engganyo na gumawa ng mabuti. At maiwasan po natin yung mga maling gawi sa ating buhay. Sabi nga po sa atin ng Ecclesiastes 4 verse 9 to 10, Ang dalawa ay mabuti kaysa isa, mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. 10. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Amen. Sa buhay, may mga pagkakataon tayong bumabagsak o makakaramdam ng panghihina. Ngunit, kung tayo ay may mga kasama sa ating pananampalataya, mas madali tayong makababawi at makababangon. Ang mga kasama natin ay nagiging katuwang sa ating mga laban at sila ang nagiging dahilan upang tayo ay manatiling nakatuon sa mga mabubuting gawin. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga po na tayo ay kabilang
sa isang sabi nga ay sa ating church, sa isang komunidad na siyang tutulong sa atin pag tayo ay nabubuwal minsan, nadadapa, no ho. Kaya nga po sabi rin sa atin ng Galatians 6 verse 2, Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa ganong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Amen. Ho, sa pagkakaroon po ng mga kasama natin sa pananampalataya, mas madali nating maipapahayag ang ating mga alalahanin at problema. At sa pamamagitan ng suporta ng bawat isa, no, nagiging mas magaan ang ating mga pasanin. Parang kung halimbawa may pasan ka na 100 kilong bigas, ano ho, at nag-iisa ka, ang bigat nun, di ba? Sobrang bigat nun, no ho. At minsan hindi nga kayang buhatin, no, kung isang regular lamang na tao, no, mahihirapan. Pero kung may katuwang yan, ay gumagaan, no. At yan po ang isang masasabi po natin, no. Ang pagtulong sa isa't isa ay naguudyok po sa atin na gumawa ng mabuti, at ito po ay sabi nga ay nagsusustento sa ating pananampalataya. Nasusustain po yan ating pananampalataya. Na kung tayo ay patuloy na dumadalo sa mga katulad ng gawain nito, ano ho, yan po yung nagbibigay sa atin ng lakas at pananampalataya. No ho? Sabi nga rin sa atin ng 1 Thessalonians 5 verse 11, no ho? Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo katulad ng ginawa ninyo ngayon. Amen. Ito po yun. No? Tulad na ating ginagawa ngayon, ito po ay utos na ating Panginoon Diyos. No? Na kung alam lang natin, hindi natin gagawin, no? Na maging bahagi, no? Nito, sabi nga nung talata, nagkakasala tayo. Pero kung sabi nga ay minsan ako ay nagpapasalamat po sa mga kapatid natin na nag-share din po. Hindi po para tayo ay maging popular, hindi po. Kundi dahil lang doon sa salita ng Panginoon Diyos. Ako po yung nagpapasalamat sa mga taong nag-share ng mga message na ito. At meron nga akong, I don't know, pero parang familiar sa akin. Siguro kamag-anak nila na Ewing. Kanina, nabasa ko lang yung message niya, si Victor Dalangin, no, kanina, no, bumati siya ng God's Morning. Hindi ko siya friend sa Facebook, pero bumati siya. Pero I know na nakikinig siya at napakahalaga po noon, no. Sabi ko, bihira, hindi ko man siya friend dahil siguro sa pag-share siguro na Winnie, ay naibahagi yung salita ng Panginoon Diyos. Imagine niyo ang isang kapatid na naabot ang salita, no, ay bahagi tayong lahat. Ibig sabihin, hindi lang po ako, kundi pare-parehas po tayo na naging bahagi ng salita ng Panginoon Diyos. And I shout out sa mga kapatid natin na nag-share yung ng gospel na ito. Sabi nga, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Kasi marami rin po na I'm not bad saying na doon sa ating mga kapatid na nga, no, sabihin, bro, okay yung iyong God's Morning, no, pero nakikita mo naman, okay, at least okay din, no, it gives me encouragement. Pero ang tanong doon is, binahagi mo ba sa iba? I'm not saying in a way na kinakailangan mong i-share. Ang magiging tanong na lang din doon is, naibahagi mo rin ba sa iba? In your way. Maaaring hindi sa pag-share na ito whatsoever, in your own way. Yun lang nagiging question. Maaaring mali ako, no, doon sa aking kaisipan. Pero pagka po ako kasi nakakarinig ng ganun, I just be truthful to you. Ang aking nagiging isip lang yan ay, binahagi mo ba sa iba? No, kasi nga, the reason why we do it is not para mag-monetize, hindi ho. Hindi po, sa biyaya ng Panginoon. At kung loobin ng Panginoon Diyos, why not? Kung yan ay talagang biyaya ng Panginoon. No, I'm not hypocrite about doon. No, pero that's not the real reason. The real reason is, gusto ko lamang din pong sumunod sa Panginoon. Ano yung sinasabi ng Panginoon? Meron kang kakayahan magbahagi ng salita ng Panginoon Diyos, bakit hindi mo gawin sa gawa?
At dito po sa ating aral na ito ay nagbibigay po sa akin mismo ng aking personal reflection, no, dito sa ating pinag-aaralan na ito, na gawin natin ang kaya natin, no? Hindi dahil sa magaling ka, kundi dahil gusto mong sumunod sa Panginoon. Dahil ang katunayan, wala akong magaling kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Kulang at kulang pa rin ang ating kaalaman sa lahat ng bagay na dapat nating matutunan sa Kanya. At sa bawat pag-aaral natin ng salita ng Panginoon Diyos, mas lalo po natin nakikita na kulang at kulang pa rin tayo. Sa bawat pag-aaral natin ng salita ng Panginoon Diyos, doon natin makikita na napakalalim, napakaganda ng pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya sinasabi rin sa atin ng Proverbs 27 verse 17, di ba? Bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal at isip ang nagpapatala sa kapwa isipan. Okay, sabi nga po, ang tunay na kaibigan, ay nagiging instrumento ng Diyos. O ang tunay na kasama natin, ang tunay na mananampalataya ng Panginoon Diyos, mga tao sa paligid natin, ay siyang, sabi nga, ay nagiging instrumento ng Diyos. Kaya nga po yung mga tao sa paligid natin, kasama natin sa church, pamilya natin, lahat ng yan, sabi nga ay nagiging instrumento yan ng Diyos sa buhay natin. O, nagiging bahagi po sila ng buhay natin upang tayo ay mas mapabuti at maging mas mabuting tao. No, sa kanilang presensya, tayo po ay nahihikayat na gumawa ng mabuti at maiwasan ang mga maling gawin. Kaya nga mga kapatid, sa aking pagtatapos dito sa ating tinatalakay ngayon, dito sa James 4:17, ay hindi lamang para sa ating isipin o isipan, kundi pati na rin po sa ating mga gawi o mga gagawin o gawain. No, ang pananampalataya nga po, sabi na walang gawa ay patay. Sabi nga ng James 2:17. At ang kaalamang hindi na isa sa buhay ay nagdudulot ng kasalanan. Kung tayo ay nakikilala o nakikita natin o nararanasan natin ang katotohanan ng ating Panginoon Jesucristo, dapat itong magbunga sa ating buhay. Sabi nga, tayo yung sanga ng ating Panginoon Diyos. At dapat nakikita yan sa ating gawa, hindi sa ating ngawa. No? Ang bunga po ng Diyos ay nakikita sa ating gawa, hindi sa ating ngawa. No? Dapat itong magbunga sa ating buhay. Hindi sa pamamagitan ng ating sariling lakas, kundi sa biyaya ng Diyos na nagpapalakas sa atin. Philippians 4:13. Huwag nating hayaang maging unlived truth tayo. No, yung namumuhay tayo hindi sa katotohanan. No? At yung ating pananampalataya ay masasabing parang unlived truth. Kristiyanong hindi naman tinatayo yung pananampalataya. No? Salip, gamitin po natin ang pagsusuri sa ating sarili. Tulad ng ating binasa kanina sa 2 Corinthians 13:5. Upang makita kung saan tayo nagkukulang. At magpakatapang na humingi ng tulong sa Diyos at sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pag-amin ng ating mga pagkakamali at pagkukulang. Sabi nga doon sa 1 John 1:9 ating binasa kanina. At sa pagpili na kumilos ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Tandaan, ang Espiritu Santo, ang banal na Espiritu, ang siyang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para mabuhay ng matuwid. Pero responsibilidad nating sumunod. Kaya nga po, di ba yung Espiritu ng Diyos, nangungusap sa atin yan No? Sabi nga, kung may alam kang tama, gawin mo. Kung may mali kang nakikita sa sarili mo, itama mo. At kung nahihirapan ka, huwag kang mag-isa. Hanapin mo yung mga kapatid mo. Kaya tawagan mo si pastor. Ulitin mo si pastor. Hanapin ang Diyos.
sa pananalangin at humingi ng suporta sa iyong iglesia. Sa huli, ang tunay na pananampalataya po ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawa at katotohanan. 1 John 3:18. Mabuhay po tayo bilang mga taong, sabi nga, full of action, no? Para sa ating Panginoong Kristo. Hindi para ipagyabang natin ang ating sarili, kundi para ipakita natin ang biyaya ng Diyos sa mundong ito. Purihin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. At yan, tayo nagtatapos at nais ko namang ibigay sa inyo ang aking wife, no, para sa kanyang reflection sa ating pinag-aralan ito na pinamagatang Unlived Truths, the Cause of Spiritual Inertia. Mula po dito sa James 4:17. God's morning, mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan na ito ay napapanahon sapagkat marami po sa atin. Isa na rin po ako doon na guilty doon sa alam mo ng mali pero ginagawa mo pa rin. Pero dito po na ating natutunan na kapag ginawa natin yung mali, pero alam naman natin na mali yun, ay malaking kasalanan yun sa ating Panginoon. Sapagkat sa lahat po ng ating ginagawa, accountable po tayo doon sa sitwasyon na iyon. Minsan po, itinuturo natin sa iba o sinisisi natin sa iba ang ating mga pagkakamali. Mali po yun. Dapat po tayo ay maging responsable sa ating mga kilos kung ano man po yung ating sinasabi, ginagawa, yun po ay nakikita ng ibang tao. Kaya po kung tayo po ay ginagawa natin ay mali, tapos nakikita ng iba sa atin, nagkakasala po yung iba. Hindi lang tayo, kundi yung ibang nakakapansin sa mga ginagawa mo ay nagkakasala din sapagkat sasabihin sa iyo, akala ko ba mga Kristiyano yan, pero bakit ganyan yung ginagawa niya? Pero sa isip mo, alam mo ng mali, pero ginagawa mo pa na nakikita ng iba, ay nakakahawa po, nadadamay na yung iba na sa iyo tumitingin. Kaya nga po sabi, di ba na pag-aralan natin, dapat tayo ang nagiging walking Bible nila. Kung sila ay nakatingin sa atin na tayo ay maayos, tayo ay maganda ang ginagawa, pero na nakikita nila na biglang naging mali na yung ginagawa mo, nagkakaroon na rin ng pagkakasala yung iba. Nagiging judgmental na rin yung iba. Ginajudge ka na nila kasi dahil doon sa iyong maling doon sa ginawa mong pagkakamali. Minsan po, kapag po kasi kahit isang beses ka lang magkamali, tapos yun yung tinitingnan ng iba, hindi na po nila, parang nawawala na yung trust nila sa'yo. Paano ka pa nila itatrust kung nagkamali ka na? Kaya po dapat tayo ay babad sa presensya ng ating Panginoon, dahil kung tayo po ay babad sa presensya ng ating Panginoon, meron pong magbibigay sa atin na Holy Spirit kung paano natin ikikilos ang bawat gagawin natin sa araw-araw. At kung meron man po tayo, kasi bago po natin kasi gawin yon, alam na natin na mali sa isipan natin. Kaya doon pa lang po sa isipan natin, halimbawa may gagawin tayo na alam nating mali, ipanalangin agad natin sa Panginoon kasi bibigyan po tayo ng Panginoon ng tamang desisyon, tamang pag-iisip sa sitwasyon na meron ka. Hindi po yung sarili nating gawa ang ating gagawin. Sapagkat alam na po natin mali sa isipan natin pero itutuloy pa rin natin. Hindi po yung katanggap-tanggap sa ating Panginoon, kagaya po ng napag-aralan natin. Kaya lagi po tayo manahan sa presensya ng ating Panginoon at lagi po natin ipanalangin sa ating Panginoon na pangunahan tayo sa ating mga iniisip, sa ating mga sinasabi, sapagkat kapag nanguna sa atin ng Panginoon, hindi po tayo magkakamali.
At kung magkamali man tayo, humingi agad tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon at itutuwid naman niya ang ating mga pagkakamali. So yun po, maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo. Okay, purihin ang ating Panginoon Diyos. Tayo naman po ay dumako sa ating mga ka-partners, no? Sa ating ating kasama ngayon, no? Ngayon po ay pinangunahan po tayo ni Nay Winnie Patuan, no? At yan, mula po sa Villa Escudero at ating batiin na ang buong angkan ng Dalangin Patuan. Ano ho? At yan, at ganun din sa lugar naman ng Pampanga. Sinamahan muli po tayo sa angkan ng mga merkado dyan, no? Yan, kasama po natin si Ate Cindy Mercado. Yan. At balik ulit tayo dito sa San Pablo. Kasama naman natin mula po sa angkan ng Azucena Tanyo. No? Kasama po natin ang ating Ate Carmeline. No? Yung mga regular nating kasama. No? Yan. Si Ate Carmeline. At sa lugar naman po ng Liliw, ang bayan ng Magigiliw. No? Kasama po natin ang ating butihing nanay at lola na rin nga pala. No? Si Nanay Edna Arocena. No? Yan. Blessed God's morning po. At syempre, sa dako naman tayo sa medyo malayo-layo. No? Malayo pala talaga. Sa Dubai. No? Ang ating kapatid mula po sa Dubai. No? Sa pamumuno po ni Sister Maripe Patuan. No? Yan, kasama po natin. At balik ulit tayo dito sa Pilipinas. Yan, punta naman po tayo dun sa aming church. No? Yan, sa Bulaking Chaong. No? Kasama po natin si Nay Marta, no? Artillaga. Yan, ating kapatid na yan, na masipag. No? Mamaya may Bible study po kami. Nasa Hebrews 2 na kami. Yan, God's morning. At ayan, yan, kasama sa tungo naman po tayo ulit, balik Laguna tayo. Kasama po natin si Sister Alma Tatel, no? Yan, dyan sa lugar at ang buong Tatel family. Yan, binabati na natin, ano? At syempre, mula naman po sa aking angkan sa Getgano Mercado, kasama po natin ang aking magandang nanay dyan po sa Santa Rosa, Laguna, no? God's morning po. Yan. At syempre, ang aming butihing kuya, no? Palakas ka kuya. Pagaling, no? Yan, ang aming Kuya Chris, no? Ang mula po sa angkan ng Silang Artillaga. Yan, kasama po natin ang Kuya Chris Artillaga. Yan. Ayan. Oh. Okay. So, prayer request ulit ni Nay Winnie. Kagalingan kay Kuya Chris, Chakinay, Corazon Madriaga. Yan, kagalingan din kay Lily Villegas. Yan. God's morning. So, yan ay pag-pray din natin mamaya. Nos. Okay. At yan, pasasalamat din sa work ni Sister Maripe at ni Lorena. Yan. Yan. Okay. Okay. Yan. At dako naman tayo sa lugar ng Bacolod City. Kasama po natin ang pamilya Pios, no, sa pamumuno ni Kuya George. Yan. At ang aking, kasama rin po natin, mula naman balik tayo, no, sa norte, sa Tarlac, no, ang may bahay ng aking partner, ni Architect Arnel Capadosa. Kasama po natin si Ate Tina, no, Capadosa. At syempre ang aming Nanay Goyi. Yan, kasama din namin dyan sa church natin dyan sa Bulaking Chaong. Kasama po natin sa mga kagalakan. Makita natin. Yan. Ito, si Nay Edna, meron siyang praying po sa kagalingan ng frozen shoulder at pamamanhid ng kamay ni Amy Christine Malaluan. No? Ni Amy. Okay, salamat po sa Panginoon. Amen. So, papray din natin yan.
Yan, at syempre sa ngalan po ng aking partner at sa kanyang buong pamilya, no, ang Mandigma Castillo, no, ay binabati rin natin ang buong angkan ng aking asawa, no. Yan, no. At ngayon po tayo po ay magtatapos sa pananalangin. Tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan, lubos po kami nagpapasalamat sa aral na ito mula po sa James 4:17. Ang aksyon na dapat po namin gawin, Panginoon, nawa ay sumalamin sa iyong kabutihan sa bawat pagkilos na aming gagawin, bawat desisyon, bawat salita na aming bibitawan. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang makita sa aming buhay. Turuan mo kami, Panginoon, ng tamang pagsunod ayon sa aral na ito na aming napag-aralan ngayon. At patuloy namin idinadalangin, Panginoon, ang pasasalamat at pagpupuri sa iyong kabutihan na patuloy mong ginagawa sa bawat isa. Sa mga kapatid namin na narito ngayon at sa mga kapatid namin na makikinig pa lang, Lord, ang pagpapalang ito, Panginoon, ay pinasasalamatan namin ang pagpapala ng pag-ibig, pagpapala ng probisyon, pagpapala ng kahinahunan at sa iyong grasya at awa, Panginoon. Ito po'y aming tinatanggap sa pamamagitan at biyaya ng pangalan ng aming Panginoon Kristo at sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming buhay. Patuloy din namin idinadalangin ang may mga karamdaman na amin pong nabanggit kanina. Mga kapatid namin na nababayubay sa sakit, Panginoon, ng karamdaman. Dinadalangin po namin aming mga kapatid kay Sister Amy, ganun din kay Lily, ganun din po kay Chakinay, Kuya Chris, Lord, at mga may karamdaman, Corazon Magdriaga, O Lord, at ang sino man, Panginoon, na mayroong karamdaman sa mga oras at araw na ito. Ngayon po, Panginoon, kami po ay nagagalak na ikaw ang aming Diyos ng kagalingan. Nagagalak kami dahil alam po namin, Panginoon, na sa iyong patnubay at sa iyong gabay, walang imposible. At ang kagalingan ay kaya mong ipataw ngayon pa lamang. At kami po ay inaangking namin na kagalingan ito at ituro mo sa amin, Panginoon, ang bawat aral, Panginoon, na dapat naming matutunan at lakaran sa aming buhay na ito. Panatilihin mo po, Panginoon, ang pananampalataya sa aming buhay, sa bawat ginagawa mo, ikaw lamang ang mapapurihan. Again, O God, sa lahat ng ito, sa iyong probisyon, sa iyong pagkilos sa aming buhay, sa iyo po ang pasasalamat at pagpupuri. At ito po idinadalangin namin sa pamamagitan at pasasalamat ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas, ang iyong nag-iisang anak na si Jesucristo sa aming buhay. Again, O God, we thank you and praise you. And this our faith. In Jesus' name. Amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ is nigh. Christ is risen. Christ will come again, and together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.